Talking about cars, kumikita ka na, for example. At dahil kumikita ka na, meron ka ng sapat na budget para bumili ng sasakyan. The question is, cash ko ba kukunin ng sasakyan or hulugan? You have 3 seconds to answer that. Yung answer mo, i-comment po sa section below para makita ko kung ano nga ba yung mga komento nyo din sa tanong na to. Para sa mga taong nag-iisip na mag-cash ng sasakyan, number 1, okay lang. Okay, kung wala ka naman talagang problema sa buhay, wala kang ibang iniisip na business, wala kang ibang iniisip na pagkakagastusan, i-cash mo yan. Kasi kaya mo naman eh. Kaya lang, if you're a businessman and if you want to become successful at mag-grow yung negosyo mo, dumami ng dumami ang branch mo, o kaya lumaki ng lumaki yung network mo, kailangan wais ka. Kung bibili ka ng sasakyan, kumuha ka ng hulugan. Bakit hulugan? Ang laki ng interest. Pwedeng maiwasan yan, may technique dyan para maiwasan ng interest. Kaya lang, ang idea kung bakit hulugan, for example, 1.5 million, Montero Sport, right? Kung 1.5 million pesos to 2 million ang sasakyan, kung ikakash mo yung 2 million na yon, naging sasakyan lang yung 2 million. Pero kung huhulugan mo yan, magda-down ka ng 10-20% sa 1.5 million, that is 2 to 300,000. Ang nangyari, yung 2 million or 1.5 million pesos mo, may natira ka pa na 1.2 o 1.8 million. So, ang gawin mo, yung natirang pera na yon, i-invest mo sa asset. Magtayo ka ng ibang negosyo, o kaya bumili ka ng asset mo na makakapag-add up ulit sa'yo ng income. Ngayon, yung income na dadalhin sa'yo nung pinag-invest mo ng business na yon, yun yung gagamitin mo ngayon pang bayad dun sa sasakyan mo every month. Yun yung wise advice sa mga tao na gustong maglabas ng sasakyan. Is it cash or hulugan? I prefer hulugan, tapos i-down mo na lang sa ibang negosyo, tapos alam mo yun, kikita ka pa. So, yun pambayad mo sa monthly mo. So, thank you, God bless!